akong kapitan siguro, imbis bawiin ko yung 4,000, idagdagan ko siguro yung ano, yung matanggap ng tao niyan. Ganyan ang bahay. Yan ba, kanino bahay yan? Sa ako, kapatid ko, sir. Kapatid mo na namatay. Yan yung binawian ng 4,000. Yan yung bahay. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. At sa pagpapatuloy po ng ating update sa nangyaring pagdinig sa Senado patungkol sa mga kawatan na politiko dyan sa Davao del Norte kung saan ang ayuda ng mga mahihirap mula sa DSWD ay kinakaltasan para gagamitin sa eleksyon at personal na interes. Sa episode na ito mga kababayan po natin ay kwento ng isang kapatid kung paano umano namatay ang kanyang naghihirap na kapatid na nakatanggap ng 5,000 at binawi ang 4,000 sa kanya. At sa sama ng loob ay hindi na ito nakayanan at komplikasyon na rin ng kanyang sakit dahil namumroblema ito kung saan kukuha ng pera dahil kinuha ang pera na nakuha mula sa ayuda ng AX-DSWD. Okay, sige. Ay na. Baka may pangalan kayo. Sino si Bio yan? Kaya patawag natin next hearing. Sige, yung CBO. Kasi kung barangay captain nyo, kilala nyo yung mga CBO niya kasi isang barangay lang, maliit lang yung barangay. Your Honor, as Governor, alam ko po, hindi sa mga constituent kilala yung mga functionaries. Even ako nga, hindi ko makilala ko yung mukha, pero yung name hindi ko What I mean by kilala ba yung mukha? Yes, Later po, on, mukha. the name will follow. The name will follow. Taga-barangay Bato, Santa Cruz ako kilala ko yung sino yung mga bata-bata ni Kapitan dyan. Siga-siga yan sa barangay. Palagi yan, visible yan. Makikilala mo talaga mukha. So, kilala nyo? Wala may kakuan ato nga pangalan sa... May pangalan. Sa naong, sa mukha. Oh, mailhan na mo. Mailhan nyo, makilala nyo. Wala, dili na mo gid ma-confirm kung kinsa jud siya. Tapos nami kauban sa nag-release, katong kauban namo nag-release og court ang manghud ani namatay gyud siya tungod ato nga panghitabo. Tungod kay na-trigger siya na siya sakit daan, then dili niya tungod lagi sa kapobrehon sir. Ingon gyud siya nga kanang karon pa daw siya nakagunit og 5,000 nga ingon ato. Mamatay, hindi ko makagulit ng 5,000. Mamatay pa. Your Honor, Sino namatay? Paano namatay? Na-trigger ang iyang sakit. Na-trigger iyang sakit. Na-trigger yung sakit kay? Kasi? Na-stress siya. Ibawi ang kwarta niya. Ibawi. Magkanong binawi? Tapos, ang iyahang giuli ato, 1K ang iyahang giuli, tapos dili man jud niya makuan kay sabtunon man gud siya. Then, kadang pag-abot na mo sa amo kay nanguli naman mi, pag-abot na mo na nasikap dito nga maoy mangulikta sa kwarta, giuli jud nako ang 4K sa iyaha kay niya na siya nga dili daw to amo ang kwarta sa tao daw to. Yan siya. Kapal ni Kapitan, hinabol kayo sa bahay? Sino na pa kayo sa bahay? Kinulikta yung sobra na 4,000? Oo. Gano'n ang ginawa ni Kapitan? Sa balay niya. Tapos sa silingan ako. Pumunta talaga sa bahay niyo si Kapitan, kinulikta yung... Oo. So magkano binigay niyo? Dili pari-pariha kay ako giuli jud nako ang 4K sa iyaha. Ang siya murag 1.5. 1,500. Ang giuli. So ang lupit talaga mga kababayan po natin. Imagine mo sa kapitan pa lang ay nagkakaroon na ng cuttings. So hindi naman gumagalaw ang kapitan kung walang utos ni mayor o kaya ni congressman o kaya ni vice governor. Kasi itong si governor mga kababayan po natin ay hindi siya gumagawa ng ganito. Hindi niya tinatanggap yung mga ganitong proposal. Kaya sila na lang yung mga nasa ilalim yung gumagawa nitong ayuda scam. Grabe ang corruption dyan, mga kababayan po natin, dyan sa Davao del Norte. Mahirap kontrolin dahil nakikita po natin mukhang ito ay pyramid scam po, mga kababayan po natin, kasi mula sa baba hanggang sa itaas at ang mga pulis ay hindi naman nainita, wala silang karapatan manita dyan at wala silang lakas ng loob dahil kontrolado sila ni mayor, congressman at ni vice governor. Kung mayroon man kay governor ay hindi naman nakakasama doon sa namimigay ng ayuda. At ang DSWD naman hindi nagsasalita dahil sila ay kontrolado rin nitong matataas na opisyal. So nakakaawa po mga kababayan po natin. At ang aksyon nga ni Senator Bato ay aalamin, imbestigahan, ipapatawag yung mga pinangalanan dito na hindi na ipatawag para sumagot sa mga allegation. At tsaka lang po siya mag-release kung ano po ang kanilang recommendation sa ating national government. Pero sa ngayon mga kababayan po natin, kawawa.
kagawad, kapitan, tanod, nangungulikta mula dyan sa mga recipient nitong ayuda. Giuli mo. Oh, giuli niya. Pila mo bilin sa imo? Magkano na iwan sa'yo? 1K na lang. Ha? 1K na lang ang nakakuan ako. Si 3.5. Oo. Binawasan ni Kapitan ng 1.5. Oo. Doon pa sa bahay nyo. Hinabol kayo. Tapos nakadesisyon niya nga kanang mo sumbong may kay Mayor. Oh. Tapos nakabalo man din siya dayo na siguro yung nakasumbong sa iyaha nga mo adto mi sa DILJ or Mayor, kisa nga mayor? Mayrosil Balili po. Mayor? Mayrosil Balili, Clarin Balili. Nalili ng nabunturan. Oo. Oh. Tapos gisayo jud mi niya adto kay Lunes man mi nag-release og kwarta. Lunes mi nag-release og kwarta tapos pagka Martes niadto gyud siya sayo sa amoa tungod kay ang iyahang giingon nga og kinsa daw mag mo sulsul sa amoa nga mato kay Mayor dili daw mi maminaw tapos ang iyahang ingon kung naay mangutana sa inyo ingna lang ninyo nga ambot lang jud ang inyong itubag tapos nami video nga naa jud siya mismo dito nga nagsuroy sa amoa Si Mayor mismo? si Kapitan. Si Kapitan. Oo. Si Kapitan. So, hindi na kayo pumunta kay Mayor, hindi na kayo nag-complain dahil pinuntahan kayo ni Kapitan. Tapos pagkaugma giniadto jud mi kay Mayor. Okay. Ibalo jud mi kay Mayor. Anong sabi ni Mayor? Ang ilahang ingon nga ilahang mingkon kay murag kailan siguro to siya og kuan pero wala pa mi naka perma sa kuan katong sa affidavit. Kailan nagkaso si Kapitan? Nako, malabo yan mga kababayan po natin. Kasi ang galaw ni Kapitan, posibleng coordinated yan kay Mayor. Kaya itong si Mayor, para hindi masabit, posibleng sasabihin na lang, napaila na lang ng kaso itong si Kapitan. Pero, di ba, ayon sa nagtestigo mga kababayan po natin, wala silang pinirmahan na affidavit. So, paano kasuhan si Kapitan kung walang reklamo, walang pinirmahan na affidavit? Ito mga komplainan. So, bogus, as if wala, salita lang po. At least, nagsumbong sila kay Mayor. Oo. Mabuti, may tiwala kayo sa Mayor ninyo. Oh, puta man jud among Mayor. Nakakatuwa po at ang tanong ni Senator Bato, bakit nasumbong nyo kay Mayor? Buti na lang may tiwala kayo kay Mayor. Sir, Butan. putan. Kilala ko yan. Kilala ko yan si Balili. Mayor Oo. Balili. Dating Mayor din iyang papa. Yes, kilala ko yan. So, yung namatay na kapatid mo, sigurado ka ang kinamatay noon, yung pagbawi ng pera? Opo, sir. Bakit? Masyado siyang na stress? Emotional. Kaya relax lang. Huwag kang kwan. Relax lang. Tagay tubig. Inumin na tubig. Istorya, putos. Relax lang. Yung kapatid mo, elder sa'yo, mas bata sa'yo. 34 po ang edad ato, sir. Mas bata sa'yo. Ako itong manghod, sir. Manghod, lalaki, babae. Babae. Anong sakit niya? Kanang nasay kanang murag pathology bitaw, sir. Pathology? Sa tawag ka na epilepsy para, sir. Ha? Asa? Pathology. Epilepsy na sa tinuod sa English. Ayan na, Epilepsy. trigger sa sir ba? Kay Pathology. bawi man ang iyang kwarta, good. Okay, sige. Tapos, Na-stress siya kay gibawi man iyang kwarta kay gamiton para giduto niya ipa-check up niya sa iyang sakit. ay nako. Sino nagbawi? Si Kapitan sa akong balay, Pangalan ni Kapitan? Ninita Lucido. Nunita? Ninita. Nunita Si Lucido. Rusido o Barangay Linda. Linda. Napildi na po siya, sir. Linda Nabunturan. Opo, So, sir. hindi na siya incumbent kaya, natalo na siya. Opo, sir. Natalo na. Your Honor, Linda, alam mo na yung Linda. Di ba na may detachment kami dyan sa kanto, diyan mo, kanto sir. Linda. Oo. Oh, Diyan mo. takot ako pumasok dyan sa barangay nyo noon. Daming NPA dyan. Pagpapasok ako dyan, gira ka agad dahil maraming NPA dyan sa Linda. Pero ngayon, wala na, no? Wala na, sir. Wala na. Layas ang NPA dyan. Opo, sir. Okay, thank you. Your Honor, Yes, go ahead. gusto ko lang i-present dito sa Honorable Council ang bahay po nitong biktima, Your Honor. Sobra pong kawawa ang kanilang situation. Yung i-present nyo. We noticed that they were tarpaulins of Arturo Chunky Oy, Congressman Maricar Zamora, and Tingog Party List in the Sid Gym. After waiting for an hour, Ninita Lucido arrived bringing our documents. So, yung nasa documents, tingnan nyo po mga kababayan po natin ha, Tingog Party List,
itong si Mayor Oy at si Congressman Zamora. So sila po yung namimigay umano ng ayuda. So ang itong party list nga ng mga Romualdez, itong Tingog party list, ang sinasabing isa sa mga nakipagsabuatan diyan sa ayuda scam. Such as general intake sheet, photocopies of our valid identification cards and certificate. Ninita Lucido told us, sino si Ninita Lucido? Barangay Captain. Bitan. Sir. Told us to wait for us being called, and she told us in vernacular, kabalo naman mo na 1K ra inyo ha. Iuli ninyo ang sobra, kana nakapulang na tao, diya ihatag ang kwarta. And she walk away. So yung nakapulang na tao, kisa man to? Mao to yung gisugo sir nga ikuhaon niyang Nag-aasa man to siya, na lalaki. kaprokutsum daw to sir sa amora pong barangay. Kutso sa barangay nyo. Oo. So kailan mo ato, kay patawag na. Nakalimot ko sa pangalan sir. Di dugay magud ma-open akong cellphone nariya ang pangalan atong tao. Nandyan yung pangalan ng tao? Oo. Oo, ilabas mo ha, para Oo, papalawag natin. I-open mo cellphone mo para makuha yung pangalan. Uwi kaayo. Yes. Kung akong kapitan siguro, imbis bawiin ko yung 4,000, idagdagan ko siguro yung ano, yung matanggap ng tao niyan. Ganyan ang bahay. Yan, kanino bahay yan? Sa ako, kapatid ko sir. Kapatid mo na ano? So yan po yung bahay, mga kababayan po natin, literal na bahay, kubo talaga ang bahay, pero kinuha pa ang kanilang natanggap na ayuda. Yan po yung bahay umano ng namatay dahil sa sama ng loob na binawi ang kanyang ayuda na na-receive mula sa AX. Matay. Yan yung binawian ng 4,000? Yan yung bahay niya? Kawawa. Kaluoy naman sa Pilipino. Ganyan na lang yung bahay na tinirahan tapos bawiin pa. Kaya siguro namatay sa ng loob. Sige lang, kung ma-produce yung pangalan nung nakapula ha, at ipatawag natin. Ilabas mo, ibigay mo lang mamaya sa amin. So, sino pang magsalita? Next. Ikaw. Sige, please. Ibigay mo yung detalye ng payoff, yung date lang at saka lugar, saan nangyari, at sinong nagbigay sa inyo ng pundo at sinong nagbawas, kung may nagbawas man. Sige. Yes, sir. Good afternoon, sir. Ako po pala si Jason Paclibar, sir. Kinuha po ako bilang isang household leader ni Crisostomo Magallanes, sir. Tumatakbo bilang kagawad ng aming barangay, sir. Para mangolekta ng magbuo ng 10 pangalan. Pagkatapos, isa ko sa nakakuha ng AX, sir. Nag-meeting po kami, sir, para ma-brief nila na may AX na kaming tatanggapin, 5,000. Tapos, 1K lang sa amin po, sir, kasi gagamitin daw nila para election fund daw, sir. Sinong nagsabi na gamitin sa election? Si Crisostomo Magallanes, sir, junior. Ano siya? Matakbong kagawad, sir, at nanalo ngayon, sir. Nanalo? Yes, sir. Kumsek? Aying? Yes, sir. Percy? Di ba? Narinig ko yung sinabi ng Kumilik Chairman kanina? So, continue. Tapos, check na yung pangalan namin lahat, sir. Sorry, marami akong kakilala na kasamahan ko, sir, pero natatakot lang, sir. Tapos, ako lang yung parang may kayang isabi lahat, sir. Pagdating doon, sir, dumating din si Mayor. Nag-speech siya sa stage. Sino Mayor? Mayor Roland Desica po, sir. Roland Desica. Yes, sir. So, you confirm this, Mayor, na pumunta ka? Your Honor. Thank you. Thank you, Mayor. Si Mayor Desica naman, hindi. So, syempre mga kababayan po natin, kapag inamin niya, edi parang kumuha siya ng napakalaking bato at ipinukol sa kanyang ulo. So, obviously, magdi-deny po yan, Senator Bato. Lalo na kaharap niya po yung mga testigo. Talagang papasinungalingan yan ni Mayor. Pero dahil sa may lumabas nga po na testigo, ay malinaw po talaga mga kababayan po natin na ang pera na supposed to be ay makukuha nitong mga recipient na nating mga kababayan mula sa AX ay napupunta sa mga kawatang politiko. So isa nga po dyan umano
ang tinuturong pinaka-mastermind ay si Vice Gobernador Oyo-Oy po, mga kababayan po natin. At ayon kay Gobernador Jubahib, wala umano siyang planong political agenda sa pagpunta niya dyan sa Senado. Kundi dinala niya lang yung mga taong ito na talaga nangailangang ng tulong mula sa Senado dahil hindi niya kayang sitahin o hindi niya kayang parusahan ang mga sangkot nga dyan, mga kababayan po natin, sa ayuda scam sa kanyang lugar. Dahil unang-una, napakalakas umano ng pamilya nitong kanyang mga kabangga. So kung saan, tingnan nyo po ngayon ay suspindido po itong si Gobernador Jubahib dahil nga sa magbigay niya ng permiso umano sa nangyaring prayer rally ng Hakbang ng Maisog, pagbulgar niya ng kasalan ng bayan, ayuda scam din yon. Itong AX, ang pagbulgar niya, ang sindikato po sa kanilang electric cooperative, Nordeco ata yon. So lahat po yan kasi umano, mga kababayan po natin, ay konektado sa mga politiko na kanyang katunggali diyan sa Davao del Norte. So nagsasalita po ang isa po sa nakatanggap nitong pera, ngunit kinuha ang umano ang 10,000 din, at siya pa mismo ang organizer at personal na may kontak diyan sa mayor sa kanilang bayan, isang bayan po sa Davao del Norte, mga kababayan. Pakinggan natin Receive namin, hinadandala namin yung valid ID, original valid ID. Tapos, na-receive ko po lahat, 5K, binigay po ng Magkano pinirmahan mo sa papel? 5K, sir. 5K nakalagay na amount. Yes, sir. Tapos natanggap mo, 5K po, sir. 5K. Yes, sir. Tapos, Puros tang 1,000. tapos, Pagkatapos, sir, tinignan ko lahat ng staff, sir, para may reference akong isang pangalan sana. Kaso walang naka-ID. Walang nakasuot ng ID, sir, kahit isa sa kanila. Kaya, pagtapos ng pirma, binigyan po ako ng buong 5K. Kaya, gaya ng sinabi ni Crisostomo Magallanes, sir, sa Blitzers, sabi niya, nandun nakaantay ang buaya. buhaya yun ang yung term. Yes, sir. Buaya din yung term niya, sir. Sinabi niya, buhaya. Yes, sir. Napasok din sa isip ko, sir, kung sino kaya yung buhaya niyan. Tapos, Tapos, pag tanggap ko ng pera, pag exit ko po, nandun po, siya pala mismo ang buhaya, sir. Nako. ano ibig mong sabihin? Nandun siya sa exit, sir, nakatayo. Tapos, ang nag-receive ng pera ng 4K, yung asawa din niya, Asawa niya ni Crisostomo Magallanes, sir. Crisostomo Magallanes. Yes, sir. Ni Kagawad. Kagawad. Yes, sir. Ano pangalan ng asawa niya? Hindi ko matandaan, sir. Pero sigurado ka na asawa niya yon. Yes, sir. Paano? I-detalye mo, paano kinuha yung pera ng 4,000? Siyempre, sir, naka-pattern na kasi yun. Oh. Sunod-sunod kaming lahat ng mga kasama ko. Tapos, yung nauna sa akin, binigay niya. Yung iba nga, sir, binigay lahat 5K, tapos binalik niya 1K. Ako, sir, kinuha ko na kagad ng 1K, binigay ko na lang diretso yung 4K. Yun din naman nangyayari, sir, eh. Sigurista ka, ha? Impressive. Kaya nga, sir, So, yan po naging sigurista na kababayan po pagka-operation, natin, sir. Kaya hindi rin mas tumitindi talaga itong mga pangurakot ng mga politiko sa ating bayan, ha. Simula pa lang sa tanod, kagawad, kapitan, pataas sa vice gobernador diyan sa Davao del Norte. Ika nga nasabi ko, mukhang piramide ito, mga kababayan po natin, na nangyaring scam diyan sa Davao del Norte. Pero ang kanilang target ay ayuda, at ang pera umano na kanilang nakuha ay ginamit sa nakaraang election. So local election po. Ang iba naman ay pundo umano ng vice gobernador at ng mayor, mga kababayan po natin. Although hindi man direct na nakikipag-engage itong mga leader na politiko, pero ang kanilang tauhan ay na-identify na mismo sa kanila nagtatrabaho at mismo nakikita sa kanila, nagpapakilala na sila ay mga tauhan ni kapitan, ni mayor, ni congressman, ni vice governor. So wala silang malalapitan kundi itong si Gobernador Jubahib lamang. Kaya si Gobernador Jubahib ang nagdala sa kanila diyan sa Senado pagkatapos sila humingi ng tulong. Nililinaw or sinasabi nga, pinapanindigan ni Gobernador Jubahib, ang pagpunta niya dito sa Senado, ang pagharap niya kasama ang mga witnesses ay hindi para siraan itong mga OY, kundi i-expose ang nangyayaring ayuda scam diyan
sa kanilang lugar, which is itong Davao del Norte, mga kababayan. Kawawa naman po ang ordinaryo nating mga kababayan na sila na nga yung hirap na hirap, yung bahay ay literal na bahay kubo, sila pa po yung binabawi ang ayuda na kanilang nare-receive. Sa sama ng loob, ika nga ang sabi ng isa dyan sa mga witness, namatay na lang ang kanyang kapatid dahil sa sama ng loob pagkatapos bawiin ang ayuda na supposed to be ay ipapacheck up niya pa dahil sa kanyang masamang kalagayan, masamang kalusugan. So kawawa po mga kababayan po natin. Sa pagpapatuloy ng ating update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform at ibibigay natin sa inyo ang kabuuang nangyaring pagdinig na ito sa Senado. Mahaba ito mga kababayan po natin, kaya ititrim po natin at gawin nating episode po ang pag-upload. Maraming salamat.